Ngayon naman ay pag-aralan natin ang tungkol sa seat of religion. Gusto kong i-share ito sa inyo upang malaman nyo din kung ano nga ba ito. Pero bago yon, hayaan nyo munang basahin ko sa inyo ang sinasabi sa Psalms chapter 51 verses 10 to 12. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Upang maunawaan natin kung ano ang seat of religion, ay hayaan ninyong i-share ko sa inyo ang dalawang bagay. Una, religion is not only in man's head. Ibig sabihin, ang relasyon sa Panginoon ay hindi lamang nasa utak ng tao. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5 ay ito. Hayaan niyo pong basahin ko para sa inyo. Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Then sabi po sa Colossians chapter 2 verse 8 ay ito. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Bakit po kaya yun nabanggit sa salita ng Panginoon? Particularly, 1 Corinthians chapter 2 verse 5 at saka sa Colossians chapter 2 verse 8. Kasi po, may mga tao na mayroong mga maling pananaw tungkol sa religion. Naniniwala kasi ang iba na ang pagkakaroon ng maraming kaalaman, maraming karunungan tungkol sa Diyos ay ito na yung religion o relasyon na kanilang sinasabi. Meron namang mga tao na naniniwala na ang pagkakaroon ng immediate feeling of God ang religion. Yung alam nila sa sarili nila na mahal nila si Lord. Yon. Yung iba naman po ay naniniwala na sa tuwing sila ay gumagawa ng mga mabubuting bagay, yung mga pagsunod sa mga tradisyon, katulad ng mga ginagawa ng iba na nakagisnan na natin, nakikita natin. So, yun naman yung kanilang tinuturing na religion. Like, halimbawa, kapag may mga panata, merong mga piyesta, o kung ano-ano mga ginagawang ritual, tradisyon, yun ay akala nila ang religion. Mga ito ay mga maling pananaw. Religion is a matter of the heart. Sabi po sa Proverbs 4:23 ay ito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi sa Mateo, Kabanatang 5, Talatang 8, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa Scripture Psychology, the heart is the central organ of the soul. Out of it are all the issues of life, thoughts, feelings, and desires. Kaya nga po ang tagubilin ng Panginoon ay ingatan natin ang ating puso. Kasi ang seat of religion ay matatagpuan sa ating puso. But we need to remember that religion involves the whole man, his intellectual, his emotional, and his moral life. This is the only view that does justice to the nature of religion. Kung bakit ipinanalangin ni King David na siya ay pagkalooban ng Diyos ng malinis na puso ay dahil ang ating puso ay prone sa pagkakasala. Kaya niya yon hiniling sa Panginoon na siya ay bigyan ng isang pusong tapat. Always remember that religion is not only in man's head, but it is a matter of the heart. Pag ito ay nasa ating puso, magmamanifest ito sa ating mga gawa, sa ating mga ugali, sa ating mga behavior. Okay? So yon, seat of religion is found in our heart. Kaya dapat natin itong ingatan at alagaan. Kasi ang puso ang siyang bukal ng ating buhay. Thank you guys for watching. Hope meron po kayo natutunan. Hanggang sa susunod.